Hey guys, welcome to my channel. So ngayon gagawa tayong movie review ng Outside. Available na sa Netflix. Okay? It's a ayoko sabihin, no? Zombie movie na ginawa sa Pilipinas, no? Mga kababayan natin. Starring si Sid Lucero ba yan? And si Beauty Gonzales, no? And yung dalawang anak nila, hindi ko alam kung anong pangalan, pero ewan ko, makaka-copyright ba tayo? Delikado na. Uwi na tayo, okay? Hindi. Iris. Okay. Right off the bat, sasabihin ko na sa inyo, maganda yung cinematography, magaling yung acting ng mga characters, no? Tama ba pangalan niya? Si Sid nga ba yan? Sid Lucero nga ba yan? Si Sid, kaya paborito yan ng mga indie films at saka mga ibang pelikula kasi parang over the top yan umacting, no? Talagang yung emotions in terms of yung mga galit na na emotions na papakita niya. Yung dalawang bata, magaling din yung acting. Especially yung teenager na takot and parang alam niyo yun, pag teenager din ang emotions, no? Teka lang. Ito, parang nangangapa ng emotions or and yung yung effects ng mga zombies talagang pwedeng pang international. Maganda yung yung present ng mga zombies. Ito pa lang nakakatakot. Pwede ito pang international. The problem with this movie, guys, no, yung istorya ang sama. Pasensya na, no, tawag dito, mape-preempt ko kung hindi nyo pa napapanood, no. Spoiler alert tayo, guys. Kung hindi nyo pa napapanood to, nako, pasensya na, pero kung hindi nyo pa napapanood, hindi kawalan. Actually, masasayang lang oras nyo Yun ang yun ang pinanghinayangan ko, yung oras ko nasayang no? Yan, magaling din umacting tong mga batan to. Kaso nga, yung istorya, ang sama. Akala ko pa naman, excited ako dito, no? As a movie fan, hindi lang naman zombie ang genre na nire-review, no? Lalo na pagka Filipino movie, gusto ko talaga na ipagyabang. Pero eto kasi, inaabangan na to ng mga zombie FB groups na pati mga nandito sa US, nabalitaan nila na may zombie movie sa Pilipinas, yan, Outside. Inaabangan na. And then, nung pinanood ko kagabi, I am sorry, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Bakit? Sinira nila yung kwento. Yung kwento ang sumira Maganda na yung elements, yung premise na may zombie apocalypse, no? Kahit nga hindi na nila in-explain bakit nagkaroon ng zombies, no? Pero yung direksyon. Yung direksyon ng kwento, yun ang sumira, no? Anyway, sabi ko hindi sana ako gagawa ng movie review kaso nadaanan ko tong post dito sa FB na meron tayong kababayan nag-post ng ganyan. Parehas kami ng sentiment, no? Yan, si Aljan Moreno, as a zombie fanatic like me, ano sabi niya? 3 out of 10. Sabi ko, okay, sige, parang 3 out of 10 nga to, no? Yan, basahin natin. Goods naman yung mga zombie, unique yung cast, the best yung pang-international, pero ang di ko nagustuhan is yung takbo ng story. Tama yung story nga, yun ang nakaka-disappoint. Yun lang, no? Parang gumastos na sila, nag-effort na at lahat, tapos sisirain lang ng takbo ng story. Okay? Ginawang teleserye.
na drama and boring, my goodness. Dapat sana all about action, survival. Sige, kahit sabihin mo nang hindi Walking Dead style na zombie movie. Kaso yung kwento, may ang daming butas ng storylines nila. Mamaya isa-isayin natin. No? Dapat sana all about action. Ako hindi ako humingi ng action eh. Okay lang kahit no? Kaso parang hindi related eh yung nangyaring kwento. Ang hirap i-promote sa Pilipinas, walang quality. Nget pa, buwisit. So, basahin natin yung yung comments ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nagtatanggol. Paano dapat? Huwag pagtatanggol kung mali or kung pangit. Call it as you see it, no? Eto, nag-comment ako eh. Sabi ko nga, yan, disappointment talaga binigay ng movie na to. Bakit? Kasi inaabangan ng lahat, no? It started strong. Yung kwento, ansama. Ang dami nagtatanggol na kesyo psychological thriller to, hindi to zombie movie. Meron pa sinasabi na mental health ang focus. Mental health baka mo, may mga zombies na gustong pumatay sa'yo tapos mag-i-emote-emote ka pa. 'Di ba? Sa dinner table. So, kung talaga movie buff kayo, example yung kay Terminator, Arnold Schwarzenegger. Okay? So, si John Connor, yung batang John Connor, kinakausap niya, tapos, imbis na ma-down yata si John Connor, ginalit niya. So, ang sabi niya is, anger is better than despair. So, sabi, you're doing psychology on me now? Yeah, tama. Pag may gustong pumatay sa labas ng bahay mo, wala ka ng time mag-emote. Imposible yon. Kaya, yun ang nakaka-disappoint. Imagine mo, may mga zombies sa labas na pwede kayong patayin, mag-aaway pa kayong mag-asawa. At talaga, usually, sa kanyo na yan, pag-uusapan, pagka-safe na kayo. Hindi eh. Talagang no? Ayan, tapos yung yung tatay, lumabas yung pagkabaliw kasi nga daw, na-trauma ng bata, ganyan, dahil sa tatay niya dati, nabaliw, no? So, kinulong sila. Tapos, balak pa yata silang patayin. Tapos, nung pinasok na yung bahay nila ng zombie, lumabas yung tatay sa baba, sa kwarto, niligtas sila. Akala ko ba nabaliw na yung tatay? Parang tumino uli. Tapos, nung nangangailangan ng tulong yung bunso, sinasabihan ni Beauty yung asawa na, anong gagawin? Tulungan mo. So, ginawa niya, pumunta pa siya sa van para maibiyahe yung anak niya. So, tumino na uli. So, una, nabaliw, tapos bilang tumino. Paano nangyari yun? No, so, basahin natin yung mga kabubuhan ng mga kababayan natin, pinagtatanggol pa. It's a psychological thriller movie. Yan ang genre ng movie na to, kaya genre. Ayan ang genre ng movie to, kaya di nakafocus sa survival. It's about mental health. What mental health are you talking about kung merong mas importanteng dapat pagtuunan ng pansin like your survival? Ha? Yung mag-aaway pa kayo mag-asawa, yung personal yung problema, no? May kalaguyo yung asawa mo, parang ganun. No? May gusto nang pumatay sa inyo eh. Mag-base po sa genre bago mag-rate. Yun nga eh. Ano ba genre? Anong genre ba pinagsabi nito? Para sa akin, 9 out of 10. 9 out of 10 talaga. Kulang lang sa ending. Magagaling sila umarte. Hindi ko kasi sabing hindi eh. Hindi ito kwento ng zombie, kundi sa trauma o mental health na, bakit may mga zombie sa labas kung gusto mo pala is trauma or mental health? No? Yun ang hindi ko talaga maintindihan eh. Nung nabaliw na yung tatay, gusto na silang saktan or gawan ng masama, 'di ba? Akala ko baliw na. Sinaksak pa nga ni Beauty eh. Tapos nung may nakapasok na zombie, pinagtanggol sila ng tatay, tapos pinutol yung kamay nito. Sabi, gumawa ka ng paraan. Kala ko ba nabaliw na? Kala ko ba na trauma na? Parang bang may switch na, bumalik uli sa normal? Kung fan ka po ng mga zombie movie, makikita mo talaga pagkakaiba sa movie na to. Para sa akin, okay naman siya. Ang kaso para sa akin, kulang or bitin lang sa ending. Tsaka di rin pinakita paano nagsimula yung zombie outbreak.
Ha? Hindi nga naman inexplain. Nakulong sila sa isang lugar, sana mas pinalawak pa at dinagdagan ng survival na scene. Mas umiikot po yung kwento sa pamilya sa movie na yun. Goods naman sa part na yon. Yun nga, pinaikot lang yung kwento dun sa pamilya lang nila, no? So, wala nang explanation ba't may zombies, paano sila magsusurvive, nagdadramahan pa sila kasi may lalaki yung nanay, tapos yung nanay gusto raw silang iwan. Talaga, mamamatay na kayo. Yan talaga ang nyo, concern. Parang siyang taliwas sa psychology mismo na imposibleng patalon-talon ka ng topic. Patalon-talon ka ng emotions. So, asa na yung takot na emotions? Kala ko ba takot kayo mamatay? Yan, point ng movie is yung psychological effect ng abuse. Hindi yan eh. Bakit may mga zombie sa labas? No, yun eh. Di po sila nag-focus sa zombie, nagtakbo. Actually may mga ganung scene, yun yung maganda sana, no? Hindi lang kinapitalize ng movie, no? Yun nga, yung mga scene with the zombies, magaganda yun. Hindi lang nag-capitalize, nagdrama sila, naging teleserye na pinagdudahan ng tatay na kaya gustong umalis ng nanay kasi hanapin niya yung kalaguyo niya. Diyos ko po. Ang gusto lang iparating ng movie, sometimes yung threat wala sa labas, nasa loob. Actually, may threat pa rin sa labas eh. Diba? At minsan, nasa loob ng utak din sa family. Gusto nila tayo pag-isipin kung saan ba mas ligtas, sa loob o sa labas. Ang problema nga, labas-pasok sila eh. Yung topic, the topic or the focus of the movie is everywhere. It was jumping everywhere. Ano ba? Zombie ba? O yung problema nilang mag-asawa? Or yung relasyon ng tatay sa anak? Hindi mo malaman kung ano ang focus. Kaya, I don't know. Ba't pinagtatanggol ng mga kababayan natin? You call it as you see it. Pag pangit, pangit. Ganun na lang yun. Huwag na natin konsintihin. Kasi, kayo ba proud ba kayo na, sabihin, magandang yan, zombie movie, panoorin nyo yan. Talaga? Anong kinaganda? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang focus, ano ang main problem dito na na-overcome nila o gusto nila ma-overcome. Gusto ba nila mag-survive o gusto nilang maghiwalay? Yung babae gusto makipaghiwalay na, sumama sa kalaguyo niya, o yung lalaki gustong i-keep yung pamilya together. Patalon-talon dun sa focus. Yun ang ayaw ko. Patalon-talon. Parang Walking Dead, malayo to sa Walking Dead, wag mo i-describe. A full package movie actually, like hitting many birds in one stone. It does not only focus on that. Actually, it did not focus, wala talagang focus sa zombie. Hindi nga in-explain bakit nagkaroon ng zombies. Hindi rin in-explain kung, tawag dito, paano nila malalampasan yan. Basta nag-aaway pa silang mag-asawa. And then, yung ending, napakabitin din. Ewan nyo, I'm sorry to say, yung ending, etong anak din ang pumatay sa tatay. So, ang gulo. No? Ano ba talaga? Magpo-focus ka sa family affairs na ginawa lang nilang pandagdag yung zombie? Parang gano'n na nangyari. Which is bad kasi parang clickbait. No? Pinopromote as a zombie movie even with the trailers. Pero family matters pala to. Nga, teleserye na nga. Yun, drama na nga tungkol sa pamilya. Talaga ang focus nito. Ay, nako. Yan, ang daming mga tanga sa pelikula. As an OFW, pumapalakpak kami habang pinapanood. Ko po. Ay, nako. Ito maganda kay Reggie. Sobrang ganda po ng movie na yan kahit hindi ko pa napapanood. Ito, nag-agree ako dito. Bukod sa walang backstory yung ending, bitin. Hindi man lang pinakita kung ano nangyari sa ibang characters. Like yung kapatid nung tatay, hindi rin pinakita, hindi pinaalam. Tapos bigla pang pumasok pala si Enchong D. Maganda rin yung character niya kaso walang backstory. Walang connect. No?
Or kung else nilagyan ng ibang characters para may thriller, di yung sa kanilang apat lang talaga umikot yung storya. Tama. Hindi ko alam ba talaga pinagtatanggol mga over ka din sa 3 out of 10. It's about hindi yan. So anong kinalaman ng zombie sa mental health? Wala. Love story yan na may kasamang zombie. Ganun na nga. Parang nalilito kasi, nawawala yung focus. Yung attention span din ng viewer, saan ka ba mag-expect? Saan yung attention mo? Sa zombie ba? O sa away nila mag-asawa? O sa kalaguyo ng babae? O yung anak ba? Yung relasyon niya sa tatay? Hindi natin alam. Tapos magagalit sila, magde-demand na suportahan ng gawang Pinoy. Yun nga eh. Ako sinusuportahan ko kung maganda, pero ito talaga, basura to guys. Hindi siya zombie movie. Hindi nga. Nako, kaya nakaka-disappoint, no? Top 5 daw sa UAE. Ganyan talaga pag shallow-minded, no? It's okay kasi congratulations for the... Anong shallow-minded? Tell me. Alam nyo guys, sa mga estudyante dito sa US, mga bata pa lang, tinuturuan na ng yung paano mag-compose ng isang kwento, ng isang story. May beginning, may middle, at end. So, yung build-up ng beginning, nawala. Parang naghalo-halo nung middle, no? Tapos biglang ending, biglang nag-ending na lang na hindi rin natin alam ano ba mangyayari doon sa anak. Yung anak pala na teenager marunong pala mag-drive, no? Tapos yung pumatay sa tatay, halo-halo na, talaga walang focus. Anyway, sabi ko nga spoiler alert kung hindi nyo pa napanood tong movie na to, available sa Netflix. Pero kung hindi nyo pa napanood, congratulations kasi hindi siya kawalan at hindi na sayang yung oras nyo. So that's it guys. Eto lang, I call it as I see it. Mag-disagree kayo o hindi, pero if they are showing na zombie movie to, dapat at least involve ang zombies. Parang ginawa lang nilang palamuti Naging clickbait lang ang zombies pero hindi to zombie movie. So that's it guys. Thanks for watching.